Ang mga pagbisita ng kapitbahay ay naging mas madalas, ngunit ang dahilan ng kanyang kabutihan ay mas madilim kaysa sa inaakala. Araw-araw ay maagang gumigising si Leticia upang asikasuhin ang bahay. Habang umaalis si Joaquim papunta sa trabaho, inaayos niya ang mga kwarto, naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng sahig at naghahanda ng tanghalian. Payapa ang buhay ng mag-asawa, puno ng lambing ngunit inuulit lamang ng nakakapagod na rutina. Kapag umuwi si Joaquim sa hapon, nagkakausap sila ng kaunti, kumakain ng hapunan ng magkasama at agad din itong nagpapaalam upang makapagpahinga. Sa isa sa mga gabing iyon, nabanggit ni Leticia na minsan ay nakakaramdam siya ng pag-iisa at gusto niya ng mas maraming atensyon. Praktikal na sumagot si Joaquim, "Kinakain ng trabaho ang halos buong araw ko, pero ginagawa ko ito para sa ating dalawa." Ngumiti siya, ngunit alam niyang hindi basta-basta magbabago ang kanilang rutina. Doon nagsimulang mas lalo pang lumapit si Marites. Madalas dumalaw ang kapitbahay na may dalang mga cake, matatamis at maging mga nakahandang hapunan. Laging nakangiti at labis ang kabaitan. "Medyo marami ang nagawa ko kaya naisip ko kayong dalawa," wika niya habang iniaabot ang mga dala. Nagpapasalamat si Leticia, nagugulat sa dedikasyon at nagagandahan sa kilos. Bagamat minsan ay parang sobra. Isang hapon matapos umalis si Marites, sinabi ni Leticia sa asawa na tila sobra. Ang pakialam ng kapitbahay, para bang nais nitong laging nandoon. Napatawa lang si Joaquim, pagod na, at sinabing, "Magalang lang siya, tanggapin mo na lang ang kabutihan at huwag nang gawing komplikado." Napabuntong hininga si Leticia, alam niyang hindi na niya mapapalalim pa ang usapan. Habang lumilipas ang mga araw, naging karaniwan na ang presensya ni Marites. Iniaalok nitong tumulong sa mga gawain sa bahay, pinupuri ang dekorasyon at sinasabing gusto niya ang maliliit na detalye sa sala. "Maganda ang panlasa mo, Leticia. Napakaganda ng mga gamit na ito," sabi niya habang nakatingin sa estante. Ngumingiti si Leticia ng may pagmamalaki at sinasabi na mga alaala iyon ng pamilya. Nang minsang dumating si Joaquim galing trabaho sa isa sa mga pagbisita, binati lamang niya ng malamig at sinabing kailangan niyang suriin ang ilang papeles. Natawa si Marites at nagbiro na parang laging abala si Joaquim at ipinaliwanag ni Leticia, "Ganyan talaga, sobra ang trabaho at nauuwi siyang walang pasensya. Sandaling pahinga muna. Para patuloy naming maidala sa inyo ang mga ganitong kwento ng libre, hinihiling naming mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel. Sabihin sa comments kung saan kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at ipagpapatuloy natin ang kwento." Isang gabi habang inaayos ang kama, muling binanggit ni Leticia ang tungkol sa kapitbahay. Sinabi niyang nakapagtataka kung bakit palaging naroon si Marites at tila alam na alam ang tungkol sa kanilang buhay. Nakahiga na si Joaquim at tanging sinabi, "Nakakakita ka ng problema kung saan wala naman. Kung tumutulong siya at may dalang mabubuting bagay, ano ang masama roon?" Hindi na pinahaba pa ni Leticia ang usapan, ngunit nanatili ang alinlangan sa kanyang loob. Kinabukasan, dumating muli si Marites, dala ang isang cake at nagsimulang magtanong tungkol sa nakaraan ni Leticia. Gusto niyang malaman ang tungkol sa pagkabata, sa kanyang ina at sa mga bagay na itinatago bilang alaala. Nakaramdam si Leticia ng pagpapahalaga dahil bihira namang magpakita ng interes si Joaquim sa ganitong detalye. Ang kwintas na ito na kay nanay noon ay isa sa pinakamahalagang bagay na mayroon ako. Pabulong niyang ibinahagi, ipinakita ito sa kapitbahay na tiningnan ito ng malapitan at sinabing napakaganda. Hindi napansin ni Leticia ang kakaibang kislap sa mga mata nito habang nagsasalita siya. Sa gitna ng pagbisita, tumayo si Leticia upang kumuha ng tubig at naiwan si Marites mag-isa sa sala. Sa ilang sandaling iyon, lumapit ang kapitbahay sa estante at kinuha ang isang maliit na palamuti. Marahang isinilid sa kanyang bag. Pagbalik ni Leticia, nakaupo na itong muli, pumupuri sa pagkain at nagtatanong tungkol sa pang-araw-araw. Lumalim ang gabi at kahit nagpapakita na si Leticia ng pagod, patuloy pa rin sa usapan si Marites. Mula sa kwarto, tinawag ni Joaquim at sinabing kailangan niya ng katahimikan upang matapos ang kanyang pagsusulat. Humingi ng paumanhin si Leticia sa asawa at sinabi kay Marites, "Mukhang gabi na, kailangan na naming magpahinga." Ngumiti si Marites at sagot,
Ayaw daw niyang makaabala, tumayo ng dahan-dahan at sinigurong babalik siya dala ang isa pang cake. Nang maisara ni Leticia ang pinto sa likuran nito, bumalik siya sa sala upang ligpitin ang mga tasa at hindi napansin na nawawala na ang isa sa maliliit na bagay na karaniwang nasa mesa. Inilagay niya ang dalang matatamis sa kusina at pumunta sa kwarto kung saan naghihintay si Joaquim. Tinanong nito kung umalis na si Marites at sagot niya, "Oo, pero nangako na babalik." Mukhang gusto niya talaga ang ating presensya. Umungol lamang si Joaquim, walang interes at muling tumutok sa mga papel. Humiga si Leticia na iniisip na baka tama ang asawa na walang masama sa pagtanggap ng ganoong kabaitan. Naniniwala pa rin siyang tunay na pagkakaibigan lamang iyon at marahil mabuti rin ang magkaroon ng kasama sa usapan. Hindi niya inakalang habang nagpapasalamat siya sa mga kilos ng kabaitan. May dala ng higit pa sa mga alaala si Marites sa bawat pagbisita. Kinabukasan ng umaga nagsimulang ayusin ni Leticia ang sala at napansin ang pagkawala ng isang maliit na palamuting karaniwang nasa ibabaw ng mesa. Tumingin siya sa paligid, tinaas ang mga una ng sofa at binuksan ang isang drawer, ngunit wala pa rin. Mahina niyang sinabi na baka nailagay niya sa ibang lugar. Nang lumabas si Joaquim mula sa kwarto at makita siyang naghahanap, tinanong kung ano ang nangyari. Sagot ni Leticia na hindi niya mahanap ang isang palamuti at nakapagtataka dahil palagi niya itong inilalagay sa parehong lugar. Napatawa si Joaquim ng pagod at sinabing, "Nakakalimutin ka na, Leticia. Baka naitabi mo lang nang hindi mo namamalayan. Huwag ka nang mag-alala sa maliliit na bagay." Hindi nagustuhan ni Leticia ang paraan ng kanyang pagkakasabi, ngunit pinili niyang huwag nang makipagtalo ng ganoon kaaga. Ilang oras ang lumipas, muling dumating si Marites na may dalang matamis na torta at malapad ng ngiti. Sinasabing ginawa niya ang reseta, lalo na para kay Leticia. Nagpasalamat si Leticia at inanyayahan siyang pumasok. Pilit na itinatago ang pagkailang sa madalas na pagdalaw nito. Habang nag-uusap sila sa kusina, iginiit ni Marites na tumulong sa mga gawain, naghuhugas ng pinggan, nagpupunas ng baso at inaayos pa ang mesa. Nabanggit ni Leticia na palaging abala si Joaquim at halos hindi nakakapagpahinga. At sumagot ang kapitbahay sa magiliw na tono na ganyan talaga, ang mga lalaki sobrang nagtatrabaho at iniiwan lahat sa mga asawa. Natawa si Leticia, natuwa sa biro at ipinagpatuloy ang gawain. Sa isang sandali pumunta si Leticia sa gripo upang kumuha ng tubig at iniwan si Marites mag-isa sa sala. Mabilis na naglakad ang kapitbahay patungo sa istante, tumingin sa paligid at kinuha ang isang maliit na palamuting porselana. Itinago ito sa kanyang bag. Nang bumalik si Leticia, nadatnan niya si Marites na nakaupo na para bang walang nangyari, nakangiti at handang ipagpatuloy ang usapan. Lalong lumaki ang tiwala ni Leticia sa bawat pagkikita nila dahil lagi namang nagpapakita ng malasakit at pagiging handa si Marites. Palaging may dalang pagkain o kusang nag-aalok ng tulong. Pagsapit ng hapon, dumating si Joaquim na pagod mula sa trabaho at nadatnan pa ang dalawa na magkasama. Bumisita siya sandali at saka dumiretso upang maligo. Inalok ni Leticia ang tortang dala ni Marites, ngunit sumagot si Joaquim nang walang gana, sinabing kakain na lang siya mamaya. Nang paalis na si Marites, inihatid siya ni Leticia hanggang pinto at nagpasalamat. Habang narinig ang pangako nitong babalik muli, dala ang panibagong reseta. Isinara niya ang pinto na naniniwalang nakatagpo na siya ng mapagkakatiwala ang kaibigan. Hindi namamalayang may nawala na namang bagay mula sa sala. Makalipas ang ilang araw, binuksan ni Leticia ang gaveta ng maliit na mesa sa tabi ng kama kung saan siya nagtatabi ng pera para sa maliliit na gastusin at napansin niyang nabawasan ang halaga. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib dahil tiyak na alam niya ang iniwan niyang pera noong nakaraang linggo. Naghanap siya sa ibang lugar, nagbilang ng paulit-ulit sa isipan at dahil walang makita, pumunta sa kusina upang kausapin si Joaquim. Ikinuwento niyang may nawawalang pera at tinanong kung kinuha ba ito para sa anumang pangangailangan. Itinaas ni Joaquim ang kilay at sumagot sa inis na tono, "Hindi ko pinakikialaman ang mga gamit mo, Leticia. Kung nawala ang pera, ibig sabihin, ginastos mo at nakalimutan."
Sumagot siya na imposible iyon, alam niya ang iniwang halaga. Umiling si Joaquim at nagsabi, "Nagiging malilimutin ka. Dapat mas maayos kang mag-organisa." Lalo pang uminit ang diskusyon, sinabi ni Leticia na hindi siya sineseryoso at tinapos na ni Joaquim ang usapan, hiniling na tigilan na ang paksa. Naging mabigat ang hangin sa pagitan nila. Naiinis si Leticia, hindi lang dahil sa pagkawala ng pera, kundi pati na rin sa paraan ng pakikitungo ng asawa sa kanyang mga alalahanin. Nagsimula siyang manahimik tungkol sa maliliit na bagay upang iwasan ang bagong pagtatalo, ngunit lalo lamang lumalaki ang kanyang kaba. Samantala patuloy si Marites sa madalas na pagbisita, laging may dalang bago, isang bagong lutong cake, ulam para sa hapunan o kahit prutas na sinasabing sobra sa binili. Sa bawat pagpunta nag-aalok itong tumulong, sinasabing gusto niyang magaanin ang gawain ni Leticia. Isang araw abala si Leticia sa paglalaba at nagtanong si Marites kung maaari niyang hugasan ang mga pinggan na naipon sa lababo. Nagpasalamat si Leticia sa tulong at pumunta sa bakuran para magsampay ng mga damit. Sa oras na iyon, binuksan ng kapitbahay ang isang gaveta sa kusina. Tiningnan ang ilang gamit at palihim na isinilid sa bag ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nang bumalik si Leticia, nadatnan niyang malinis na ang mga pinggan at si Marites ay nakangiting masaya. "Ayan, wala na akong iniwan para problemahin mo," sabi nito sa magaang na tono. Kumanti ng ngiti si Leticia, hindi alam na may nawala na namang bagay. Ang tuloy-tuloy na pagbisita ay naging bahagi na ng araw-araw. Naging natural na para kay Leticia ang presensya ni Marites, para bang miyembro na ito ng pamilya. Si Joaquim naman ay hindi kailanman naging interesado makipag-usap sa kapitbahay at palaging nananatiling malayo, na inisip ni Leticia na simpleng kakulangan ng pasensya. Sa kakaunting pagkakataon na nasabi niyang sobra na ang dalaw, sumagot si Joaquim ng malamig, "Kung gusto mo ang kasama niya, bakit ka magrereklamo? Mas mabuti na iyan kaysa mag-isa ka buong araw." Gayunman lalong nakaistorbo kay Leticia ang maliliit na pagkawala sa bahay. Bawat bagay na nawawala ay tila walang halaga kung titingnan ng paisa-isa, ngunit kapag pinagsama-sama ay nagiging bigat sa kanyang isipan. Pilit niyang hinahanap ng paliwanag, pilit na iniisip na baka nailagay lang niya sa ibang lugar, ngunit laging nananatili ang pagdududa. Kasabay nito lalong lumalakas ang tiwala kay Marites dahil palagi itong may pakitang gilas ng pagkakaibigan, laging handang tumulong at umunawa. Lalo pang lumaki ang agwat sa pagitan ng tahimik na pagdududa at bulag na tiwala. Hindi napansin ni Leticia na ang pagbubukas ng kanyang pinto ay nagbibigay laya kay Marites na gumalaw ng malaya sa kanyang bahay. Masigla ang mga usapan, palaging may ngiti. Ngunit sa bawat pagbisita ay pareho ang nangyayari. Habang abala si Leticia, may kaunting bagay na nadadala ang kapitbahay nang walang iniwang bakas ng hinala. Makalipas ang ilang linggo, naging sobrang madalas ang pagpunta ni Marites na pakiramdam na ni Leticia ay nasasakop na ang kanyang tahanan. Bawat araw may bagong dahilan, maaaring cake na sobra, panghimagas na sumobra ang luto o simpleng kagustuhang makipag-usap. Kahit napapansin ang sobra-sobrang dalaw, walang lakas ng loob si Leticia na itaboy siya, takot na magmukhang bastos. Nabanggit niya minsan kay Joaquim sa gabi na nakakapagod na rin, ngunit sumagot ito nang walang pakialam. "Nasa iyo ang desisyon, Leticia. Kung gusto mo ang kasama niya, huwag ka nang magreklamo," sabi niya, saka tumalikod para matulog. Sa isang tahimik na hapon, habang umiinom sila ng kape, nagpasya si Leticia na ipakita kay Marites ang isang kwintas na iniingatan niya ng may lubos na pag-aalaga. Kinuha niya ang maliit na kahon mula sa kwarto at maingat itong binuksan. Ipinakita ang alahas na minana pa mula sa kanyang yumaong ina. "Sa kanya ito ang pinakamahalagang bagay na pag-aari ko," sabi niya nang may damdamin habang pinagmamasdan ang kislap ng hiyas. Kinuha ni Marites ang kwintas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sobra-sobrang pinuri ito at paulit-ulit na sinabi kung gaano ito kaganda, kakaiba at espesyal. Napansin ni Leticia ang labis na kasabikan, ngunit pinili niyang ipagsawalang bahala. Iniisip na ito'y simpleng paghanga lamang. Muli niyang ibinalik ang kwintas sa kahon at inilagay ito sa aparador sa tabi ng kama, tiwala na walang maaaring mangyari.
Makaraan ng 2 araw, hinanap ni Leticia ang kwintas upang muling makita ito, ngunit hindi na niya natagpuan. Sinuyod niya ang buong aparador, inilabas ang mga damit, binuksan ang mga kahon at sinilip ang bawat sulok, ngunit nawala na ang kwintas. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso, ang bigat ng paghinga, at agad na pumasok sa isip niya si Joaquim. Pagdating ng asawa mula sa trabaho, agad siyang lumapit dito at tinanong kung may kinalikot ba ito sa aparador. Gulat si Joaquim at mariing sumagot, "Hindi ko kailanman gagalawin ng isang bagay na kasing halaga niyan, Leticia. Hinding-hindi ko hihipuin ang kwintas na iyon." Iginiit niya na nawala ang alahas at siya lamang ang tanging posibleng nakapasok sa kwarto. Na-offend si Joaquim, tinaasan ng boses at sinabi na hindi niya matatanggap ang akusasyong ginagawa sa loob mismo ng kanyang bahay para sa bagay na hindi naman niya ginawa. Unti-unting tumindi ang pagtatalo. Sinabi ni Leticia na imposibleng mawala ng kusa ang kwintas at sagot ni Joaquim na baka nailagay lang niya ito sa ibang lugar o hindi na malayan na nawala. "Masyado kang laging tuliro at gusto mong ibunton sa akin ang sisi," tugon niya, kasabay ng malakas na hampas ng kamay sa mesa. Luhaan si Leticia nang sagutin na kabisado niya ang kanyang mga gamit at hinding-hindi siya magkakamali kung saan niya itinago ang alahas na iyon. Bumigat ang katahimikan na sumunod at nagsimulang mabahiran ng pagdududa at malamig na tugon ang kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naniwala si Leticia na may itinatago si Joaquim. Madalas siyang magbitiw ng mga pahiwatig na kung may dapat aminin, iyon na ang tamang oras. Lalo namang naiinis si Joaquim, sinasabing wala siyang itinatago at ang mga paratang ng asawa ay sumisira sa tiwala sa pagitan nila. "Sinasaktan mo ako sa mga paratang mong ito, Leticia. Hindi ito makatarungan," anya ng may pait. Ngunit si Leticia na patuloy na nasa pagkabigla sa pagkawala ng kwintas ay hindi pa rin makawala sa kanyang hinala. Samantala, patuloy na dumadalaw si Marites sa bahay na may daladalang parehong asal ng pagiging magiliw. Dumarating siyang nakangiti, may pasalubong na panghimagas, nagtatanong tungkol sa araw ni Leticia at nag-aalok ng tulong sa paglilinis. Si Leticia, bagaman patuloy pa ring tumatanggap sa kanya, ay nagsimulang makaramdam ng pagkaasiwa. Pinagmamasdan na niya ito ng mas maigi, napansin ang matagal na pagtitig ng kapitbahay sa mga gamit sa sala at ang mabilis na kilos ng kamay nito sa paghawak ng ilang bagay. Gayunpaman, hindi niya pa rin lubos na maisip na ang isang taong tila maalalahanin ay may kinalaman sa kanyang mga problema. Sa isa sa mga pagdalaw na iyon, lumabas si Leticia sandali upang sagutin ang tawag sa telepono at naiwan si Marites sa kusina. Sinamantala ng kapitbahay ang sandaling nag-iisa siya upang palihim na buksan ang isang drawer, kumuha ng isang pulseras na pilak at itinago ito sa kanyang bag. Pagbalik ni Leticia, nadatnan niya si Marites na abala sa pagtutok sa bandehado ng cake na para bang walang nangyari. "Dinala ko ang minatamis na ito dahil naalala kita kahapon. Naisip kong magugustuhan mo," sabi niya ng may lambing. Nagpasalamat si Leticia, ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Sinusubukang pagtagpuin ang mga kilos na tila mapagbigay sa pakiramdam na may mali. Nagpatuloy ang mga pagbisita. Pinipili na ni Marites ang mas mahahalagang gamit. Laging nagtatakip ng ngiti at matatamis na salita. Si Leticia, bagaman lalo nang nababagabag, ay hindi magawang harapin siya ng direkta. Madalas niyang bulong sa sarili na baka imahinasyon lang niya, ngunit dumadami ang mga nawawala. Ang tahanang dati ay mapayapa ay napalitan ng tensyon. Si Joaquim ay lalong tumatahimik, sugatan pa rin sa paratang ng asawa, habang si Leticia naman ay naguguluhan kung dapat bang angkinin ang hinala sa asawa o ang kakaibang kilos ng kapitbahay. Makalipas ang ilang araw, nanatiling mabigat ang hangin sa bahay. Hindi pa rin nakakaahon si Leticia mula sa pagkawala ng kwintas ng kanyang ina, at nananatiling sugatan si Joaquim sa mga akusasyong bumabalot sa kanya. Isang araw, dahil walang pasok si Joaquim, nagpasya siyang manatili sa bahay upang magpahinga. Sinamantala ni Leticia ang pagkakataon upang lumabas at asikasuhin ang ilang bagay, iniwan siyang mag-isa. Hindi nagtagal at dumating si Marites,
May dalang bandehado na natatakpan ng tela, nakangiti gaya ng dati at nagsabing nagluto siya ng pagkain at nais itong ibahagi. Nagdalawang isip si Joaquim sandali, ngunit pinapasok ito upang obserbahan. Pagkapasok, dumiretso si Marites sa kusina na tila babahagi na siya ng pamilya, inilapag ang dala sa mesa at nagsabi na wala nang hihigit pa sa pagbabahagi ng pagkain sa mga mahal mo. Pinagmamasdan siya ni Joaquim ng seryoso, puno ng hinala sa mga intensyon, na ilang linggo nang sumisira sa kapayapaan ng bahay. Nagpasya siyang banggitin ang matagal na niyang iniisip. Napapadalas ang pagbisita mo rito, Marites, at imposibleng hindi mapansin na may ilang bagay na nawawala sa bahay. May masasabi ka ba tungkol dito? Tanong niya. Diretso ang tingin. Natawa si Marites ng pilit at sinubukang ikubli, sinasabing baka nakakalimot lamang si Leticia. Ngunit iginiit ni Joaquim, huwag mong gawing parang normal ang lahat dahil hindi ito normal. Mahahalagang gamit ang nawawala at hindi nagkataon na palaging pagkatapos ng pagdalaw mo ito nangyayari. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Marites, ngunit sa halip na umatras lumapit siya kay Joaquim ng dahan-dahan, tila sinusubukang baligtarin ang sitwasyon. Hindi ka makatarungan sa akin, Joaquim. Pumupunta lang ako rito dahil gusto ko kayong makasama, lalo na ikaw sa bulong niya habang mapanganib na inilalapit ang sarili. Umatras ng isang hakbang si Joaquim, naiilang, ngunit muling lumapit si Marites. Itinaas ang kamay na para bang hahawakan ng kanyang balikat. Mahigpit siyang binalaan nito. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa usapang ito sa pamamagitan ng pagbabago ng paksa. Seryosong bagay ang tinatalakay ko. Ngumiti si Marites nang may pang-akit at sumagot. Baka naman naghahanap ka lang ng dahilan para mas matagal tayong magkasama. Bago pa nakasagot si Joaquim, yumuko siya ng bahagya, halos magkadikit na ang kanilang mga labi. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Leticia. Habang naglalakad siya sa pasilyo at binuksan ang pinto ng kwarto, nadatnan niya ang dalawa na nakatayo, sobrang lapit sa isa't isa at napatigil siya ng ilang segundo bago nakapagreaksyon. Ang pagkagulat ay agad na naging galit at itinaas niya ang boses ng may matinding puot. Iyan pala, Joaquim? Habang umaalis ako para ayusin ang mga bagay, nandito ka kasama niya? Ngayon ko naiintindihan kung bakit may mga nawawala, ikaw pala ang may kagagawan at niloloko mo pa ako. Nagulat si Joaquim sa akusasyon at pilit na nagpaliwanag. Hindi, Leticia. Mali ang nakikita mo. Sinubukan niya akong halikan dahil kinumpronta ko siya. Nabanggit ko ang tungkol sa mga nawawala at ito ang naging reaksyon niya para makalusot. Ngunit mabilis na sumagot si Leticia, may luha na sa mga mata. At inaasahan mong maniwala ako? Lagi mong itinatanggi lahat. At ngayong umuwi ako, ito ang nadatnan ko. Paano pa ako magtitiwala sa iyo? Tahimik na nanatili si Marites hanggang sa sandaling iyon, ngunit nakapako ang isang ngiting halos mapanghamon sa kanyang labi. Ang tingin niya kay Leticia ay hindi tingin ng isang nagsisisi o nahihiya, kundi tingin ng isang nanghahamon. Napansin niyon ni Leticia at kinilabutan, ramdam ang halong galit at takot. Muli siyang tumingin kay Joaquim at sinambit. Sinira mo ang tiwala ko. Kung nawala ang kwintas, kung naglaho ang pera, ibig sabihin pareho kayong may kinalaman. Itaas ni Joaquim ang mga kamay, desperado, upang ipagtanggol ang sarili. Kailangan mong maniwala sa akin, Leticia. Hindi ko magagawa sa iyo iyan. Sinabi ko na wala akong ginalaw at ngayong araw lang sinubukan kong pilitin siyang magsabi ng totoo. Siya ang lumapit. Siya ang nagbaliktad ng sitwasyon. Mabilis ang paghinga ni Leticia, kumakabog ang dibdib at hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Mukhang tapat ang asawa, ngunit ang nakita ng kanyang mga mata ay iba. Nakita ni Marites ang kalituhan at mas lalo pang nagudyok. Baka hindi mo kilala ng lubusan ang lalaking pinakasalan mo, Leticia. Minsan ang pinakaseryoso ang siyang pinakamaraming tinatago. Nararamdaman ni Leticia ang pag-akyat ng galit, ngunit kasabay niyon ay nabasa niya ang malamig at kalkuladong tingin ng kapitbahay. Para bang ang ngiti nito ay isang tahimik na kumpisal na may malalim na sikreto sa likod ng lahat. Tuluyang bumigat ang tensyon sa silid. Hinarap ni Joaquim si Leticia at nakiusap. Tingnan mo ako at sabihin kung iniisip mong kaya kong ipagkanulo ka o nakawin ang bagay na kay nanay. Gusto ko lang maintindihan kung bakit palaging nandito ang babaeng ito
at ano ang inuuwi niya. Pero ngayon kailangan mong pumili kung ako ba ang paniniwalaan mo o ang maskarang ipinapakita niya sa lahat. Nanatiling nakatayo si Leticia, gulong-gulo ang isipan at mabilis ang tibok ng puso. Hindi makapagpasya kung kanino maniniwala. At sa tinig na nanginginig, humingi siya ng paliwanag. Gusto kong sabihin mo ang lahat, Joaquim. Huwag kang magtago ng kahit ano sa akin. Kung may alam ka tungkol sa kanya, sabihin mo ngayon. Huminga ng malalim si Joaquim, hinaplos ang buhok at sumagot, matagal na akong may hinala sa kanya. Lagi kong iniisip na kakaiba ang paraan ng kanyang paglapit at ang dalas ng pagpunta niya rito. Napansin kong nawawala ang mga bagay pagkatapos ng kanyang mga pagbisita. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayaw kitang alalahanin, pero ngayong gabi, napagpasyahan kong harapin siya. Natahimik si Leticia ng ilang segundo, iniisip ang mga sinabi, at bigla niyang naalala ang isang mahalagang detalye. Ang kwintas ng nanay ko, ikaw Marites, ang huling humawak noon. Ipinakita ko pa mismo sa iyo at makalipas ang 2 araw, nawala ito. Paano mo ipapaliwanag iyan? Nagpakita ng labis na pagkagalit si Marites, tila sobra ang reaksyon at itinaas ang boses. Inakusahan mo akong magnanakaw, Leticia? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo? Nagdala ako ng pagkain, nagbigay ng pagkakaibigan, at ganyan mo ako babayaran? Matatag siyang tinitigan ni Leticia at sinagot, wala namang katuturan ng iyong pagkakaibigan. Lagi kang sobra pilit na pumapasok sa bahay ko at ngayon alam ko na kung bakit. Sagutin mo, nasaan ang kwintas? Pilit nang ngumiti si Marites para magtago, ngunit pumalya ang tinig. Baka naitago mo lang sa maling lugar. Sigurado ka bang nawala talaga? Hindi na pinalampas ni Joaquim. Ikaw mismo ang nagbigay ng ebidensya, Marites. Kung wala kang itinatago, hindi ka ganyan kakaba ngayon. Kaya iminungkahi niyang dapat silang pumunta sa bahay ng kapitbahay upang hanapin ang kwintas. Namutla si Marites at agad na tumutol. Hindi, walang papasok sa bahay ko nang walang pahintulot ko. Kalokohan ito, tinatrato ninyo akong kriminal ng walang pruweba. Umabante si Joaquim, mariing nakatitig sa kanya. Kung wala kang tinatago, hindi ka dapat matakot. Gusto lang naming ng sagot pero hindi ka tumutulong. Lalong natakot si Leticia habang pinagmamasdan ang eksena at unti-unting pinagdugtong ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Doon mismo napansin ni Leticia ang kakaiba sa bag ni Marites. Bahagyang nakabukas ang gilid at may kumikislap na metalikong liwanag na tila lumalabas sa pagitan ng tela. Sa nanginginig na tinig, itinuro niya iyon at sinabi, buksan mo ang bag mo ngayon. Gusto kong makita kung ano ang laman niyan. Mahigpit na hinawakan ni Marites ang strap at umiling, pilit na nagtatago. Nakakatawa ito. Wala akong dapat patunayan sa inyo. Hindi bukas na aklat ang buhay ko. Hindi na nakatiis si Joaquim at agad na kumilos. Kinuha ang bag mula sa mga kamay nito habang nagsisigaw si Marites ng protesta. Mabilis niyang binuksan at inilabas hindi lang ang kwintas ng ina ni Leticia, kundi pati na rin ang iba pang bagay na nawala nitong mga nakaraang linggo. Naroon ang pilak na pulsera, maliliit na palamuti sa sala, at pati mga perang papel na inakala ni Leticia na nagastos na niya. Napahawak si Leticia sa bibig, hindi makapaniwala sa nakikita at nagsimulang tumulo ang luha. Ibig sabihin totoo nga, sa lahat ng panahong ito pumasok ka lang dito para magnakaw. Nagpanggap kang kaibigan ko, sinamantala mo ang tiwala ko, at naniwala ako sa bawat huwad mong kilos, sabi niya sa pagitan ng hikbi. Inilapag ni Joaquim ang mga bagay sa mesa, tinitigan si Marites ng may galit. Narito ang lahat ng ebidensya, Leticia. Wala siyang hinangad na pagkakaibigan, lumapit lang siya dahil nakita niyang may pagkakataon. Si Marites, na wala ng takas, ay tuluyang nagpakita ng tunay na anyo. Nagbago ang mukha dahil sa galit at sumigaw na wala raw katotohanan ang nakikita. Hinuhusgahan niyo ako na para bang perpekto kayo. Joaquim, lagi kang may duda dahil gusto mo akong alisin, at Leticia, ikaw naman masyadong inosente para makita na walang sino mang dapat pagkatiwalaan. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sino sa kalagayan ko. Sobra-sobra ang meron kayo. Palagi kayong may perpektong buhay at walang sino mang nararapat magkaroon niyan, kaya sinubukan kong sirain ito. Ngunit mariing sumagot si Leticia kahit lumuluha. Huwag mong bigyang katwiran ang kasamaan mo gamit ang buhay namin.
Pumasok ka sa bahay ko na may peking ngiti. Ninakaw mo ang pinakamahalagang alaala ko at ngayoy sinusubukan mong ibaling laban sa amin ang sitwasyon. Hindi ito pangangailangan, ito'y kalupitan. Lumapit si Joaquim kay Leticia at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Ngayon sigurado ka na kung sino ang may gawa ng lahat. Sinabi ko na sa iyo na hinding-hindi ko gagalawin ang mga gamit mo at ngayong malinaw na siya ang may sala simulat sa pool. Nanginginig pa rin si Leticia at mahigpit na niyakap ang kwintas na para bang nais niya itong muling ipagtanggol. Hindi ko alam kung kaya kong lagpasan ang pagkabigla, Joaquim. Hindi ko inakalang may taong kayang magpanggap ng ganoon para lang manloko. Tinitingnan niya ako sa mata at sinasabing, kaibigan ko siya at naniwala ako. Si Marites na hirap ng magkunwaring mahinahon ay sinubukan pang isisi kay Joaquim ang lahat. Baka siya ang naglagay ng mga bagay na ito sa bag ko para ipahamak ako? Naisip niyo ba iyon? Palagi niya akong tinitrato ng malamig at ayaw niyang manatili ako rito. Hindi napigilan ni Joaquim at agad na sumagot, tigilan mo na yan, Marites. Hindi mo na kayang baligtarin ang katotohanan. Ako mismo ang nakakita dahil nasa bag mo at nakita mismo ni Leticia. Sinira mo ang tiwala at winasak ang anumang tsansa na magpatuloy ang panloloko mo. Bumigat ang katahimikan na sumunod. Si Leticia lumuluha pa rin ay mahigpit na hawak ang kuwintas at mahina pang sinabi, hindi kailanman pagkakaibigan ang lahat ng ito. Isang malupit na laro lang para nakawan ako. Hindi ko matanggap na nabiktima ako. Nanatili si Joaquim sa tabi niya. Pinagmamasdan si Marites na napayuko sa harap ng katotohanan. Ganap nang nabasag ang maskara ng kapitbahay at wala nang palusot na makapagtatago sa tunay niyang pagkatao. Sa parehong araw, hawak pa rin ni Joaquim ang bag ni Marites. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang mga awtoridad. Nanatiling nakaupo si Leticia, hawak ang kwintas ng ina sa dibdib, tahimik at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ilang minuto lang, dumating ang dalawang ahente sa bahay. Mabilis na nakinig sa kwento at binuksan ang bag sa ibabaw ng mesa. Kinumpirma ang presensya ng lahat ng bagay. Nagprotesta si Marites ng malakas, sinasabing biktima lang siya ng pakana. Ngunit sobrang malinaw ng ebidensya. Nagkakamali kayo, sinadyang inilagay lahat ng ito rito. Sigaw niya habang nagpupumiglas nang siya'y pusasan ng mga ahente. Pinanonood ni Leticia ang lahat sa pagkabigla, muling dumadaloy ang luha. Habang nananatiling matatag si Joaquim sa tabi niya. Nang tuluyang mailabas si Marites sa pintuan, patuloy pa ring sumisigaw at nagbubuga ng tingin ng pagkamuhi sa mag-asawa, lumapit si Leticia sa asawa na bagsak ang mukha. Ipinatong ni Joaquim ang kamay sa balikat niya at sa matatag na tono ay sinabi, "Huwag ka nang magduda sa akin kailanman, Leticia. Ako ang tama mula pa sa simula. Ngunit ngayon mo lang nakita kung sino talaga ang kapitbahay na nagpanggap na kaibigan mo." Nanginginig pa rin, sumagot siya. "Masama ang pakiramdam ko sa pagdududa sa iyo, Joaquim. Ilang araw kitang inakusahan at tinrato bilang salarin, samantalang ang totoo, pinoprotektahan mo ako." Malalim na huminga si Joaquim at hinila siya palapit. "Huwag mong akuin ang kasalanan na iyon, Leticia. Ang tunay na may kagagawan sa lahat ng pagdurusang ito ay si Marites, na nagtago sa maskara ng kabaitan at nilinlang ka. Alam kong may mali, ngunit ayaw kitang saktan hanggat wala pa akong tiyak na ebidensya." Magkasamang naupo ang mag-asawa sa sala ng matagal nag-uusap. Paulit-ulit na sinabi ni Leticia na hindi siya makapaniwala kung paanong napaniwala siya ng ganoon kadali. At iginiit naman ni Joaquim na maaaring mangyari iyon sa kahit sino, lalo na kung may taong nagpapakita ng labis na malasakit at kunwaring pagkakaibigan. "Mabait ka, Leticia, at dahil doon, sinamantala ka niya. Ngunit ang mahalaga ngayon ay lumabas na ang katotohanan at magkasama pa rin tayo," sabi niya habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Tumingin si Leticia sa kanya, luhaan pa rin ang mga mata at sumagot, "Gusto kong maniwala na kaya kong buuin muli ang tiwala sa pagitan natin. Gusto kong iwan ang lahat ng sinubukang wasakin ni Marites." Tiniyak ni Joaquim na palagi siyang nasa tabi nito, sabay dagdag, "Walang makakasira sa atin hanggat hindi natin hinahayaan ang kasinungalingan ng iba na pumasok sa pagitan natin." Sa mga sumunod na araw, nagsikap si Leticia na ibalik ang nakasanayang takbo ng buhay. Naglilinis siya ng bahay,
Naghahanda ng pagkain at sinusubukang kumilos na parang dati, ngunit may kakaibang bigat na nakadikit na sa bawat kilos niya. Sa tuwing makakarinig siya ng katok o yabag sa pasilyo, naaalala niya ang kapitbahay na pumapasok na may mga pekeng ngiti. Napansin ni Joaquim ang pagkabalisa niya at sinigurong mas magiging malapit siya rito. Nagsimula siyang makibahagi sa ilang gawaing bahay, tumutulong sa pag-aayos ng mga pinamili at higit sa lahat naglalaan ng mas maraming oras upang makasama ang asawa. Gusto kong maramdaman mong ligtas ka, Leticia. Gusto kong malaman mong palagi akong nandito para ipagtanggol ka, sabi niya. Habang sinasamahan siya sa kusina o umuupo sa tabi niya upang makipag-usap ng walang pagmamadali. Si Leticia, bagaman nanginginig pa rin ang damdamin, ay umamin sa isa sa mga pag-uusap na iyon na nakaramdam siya ng pagkakasala dahil sobra ang pagtitiwala niya kay Marites. Binuksan ko ang puso ko sa kanya, ibinahagi ang mga detalye ng buhay ko at ginamit niya ang lahat laban sa akin. Paano pa ako makakapagtiwala sa mga tao matapos ang lahat ng ito? Tanaw siya ni Joaquim nang may kapanatagan at sumagot, "Hindi mali ang magtiwala, Leticia. Mali ang mga taong sumisira ng tiwalang iyon. Hindi mo dapat baguhin kung sino ka dahil lang sa kasamaan niya. Matuto ka lang na maging mas mapagmasid, huwag agad magbukas ng pinto sa mga taong masyadong nagpupumilit na makalapit." Ang mga salitang iyon ay nagdala ng kaunting ginhawa dahil napagtanto ni Leticia na hindi niya kailangang sisihin ang sarili sa pagkakaloko dahil pinagplanuhan ng kapitbahay ang bawat detalye ng malamig ang isip. Araw-araw, unti-unting muling naging malapit ang mag-asawa. Lalo pang ipinapakita ni Joaquim ang kanyang pagmamahal. Mas madalas ang pagyakap, pagbibigay ng papuri sa maliliit na bagay at pagpaparamdam na hindi nag-iisa si Leticia. Siya naman sa kabila ng mapait na alaala ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam. Sa mga tahimik na gabi, magkasama silang nauupo upang mag-usap at sinasabi niya, "Ngayon alam ko na kayang manlinlang ng mga anyo. Hindi ko naisip na ang isang taong laging nakangiti ay nagtatago pala ng ganoong kasamaan." Sumang-ayon si Joaquim, sinagot siya, "Isang mabigat na aral pero kinakailangan. Ang mahalaga ay mas tumibay tayo ng magkasama." Samantala si Marites, na nakakulong na, ay nagpakita ng matinding galit dahil nabunyag ang kanyang ginawa. Sa mga opisyal na talaan, sumisigaw siya na hindi niya matatanggap na akusahan na pinagkaisahan siya, ngunit wala nang nakinig. Ang tingin ng galit na ibinato niya habang siya'y dinadala paalis ay nananatiling sariwa sa alaala ni Leticia bilang paalala na hindi dapat basta-basta magtiwala sa taong sobra ang pagpupumilit na magmukhang mabuti. Salamat sa pagtutok hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na madalas nananatili sa katahimikan, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay nakadama ng epekto sa iyo, mag-iwan ka ng iyong pagsuporta. Nakakatulong ito upang maipagpatuloy naming dalhin ang mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Ipaalam sa komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi ito. Maaaring maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.